Nasisiraan ka na ba talaga ng bait, ate? Bakit mo ibibigay ang sambato mo sa lalaking iyon? Tapos ay ikaw pa ang gagastos? Hindi na pinararangalan ng martir ngayon, no? Hayaan mo na lang siya. Kung pamilya nga niya ay walang pakialam eh. Maganda ang araw ni Janice dahil ikalawang taong anibersaryo nila ng kanyang nobyong si Joshua. Maaga pa lang ay nagpunta na siya sa salon upang magpaayos, gumayak ng bagong biling damit. Kailangan ay maganda siya sa mga mata ng kanyang nobyo sa araw na ito. Hapon na, ngunit wala pa rin ang binata. Usapan nila ay tanghalian sila kakain sa isang mamahaling restaurant bago sila pumasyal. Humuhulas ka na, ate. Darating pa ba yung date mo? Tanong ng kapatid na si Rosel. Oo naman, no? Anibersaryo namin ngayon. Imposibleng makalimutan niya. Ang sabi pa nga niya sa akin kagabi ay may inihanda raw siyang sorpresa. Depensa naman ni Janice. Baka susurpresahin kang hindi siya dadating. Tumatawa ang bunsong kapatid. Kung ako sa'yo, ate, magbibihis na ako. Huwag ka nang umasa dahil masasaktan ka lang. Ewan ko ba kung bakit hindi pa nauuntog yung ulo mo eh. Wala nang ang trabaho ay niloloko ka pa. Dagdag pa neto. Tumigil ka nga riyan, Rosel. Lahat naman ng tao nagkakamali. Saka nangako naman siyang aayusin na niya ang relasyon namin. Ito nga alis namin ay para makabawi siya. Hindi ko nga alam kung bakit hindi man lang siya tumawag eh. Nag-aalalang saad pa ni Janice. Hindi ka man lang magagalit sa kanya? Inuunawa mo pa rin siya gayong halata namang ginagamit ka lang niya? Pupusta ko. Hindi na yan pupunta rito at gagawa na naman siya ng matinding dahilan para paniwalain ka. Inis ng sambit ng kapatid. Hindi may alis kay Rosel na mainis sa nobyo ng kapatid dahil ilang beses na itong umiyak dahil sa ginawa na itong panloloko. Ang masakit ay ito pa mismo ang nakakita ng pambababae ni Joshua. Inabot na nga ng gabi at hindi na sumipot ang binata. Imbis na magtampo ay hinanap pa ni Janice kung nasaan ang nobyo. Pasensya ka na kung hindi ako nakapagpaalam na hindi ako pupunta. Masama kasi talaga ang pakiramdam ko eh. Saad ni Joshua. Sana ay sinabi mo na lang sa akin para nakapunta agad ako sa bahay niyo para alagaan ka. Ayos lang naman sa akin kung hindi tayo matuloy eh. Ang importante ay bumuti ang pakiramdam mo. Wika pa ng dalaga. Maraming salamat, Han. Mahunawain ka talaga. Ang swerte ko dahil ikaw ang girlfriend ko. Wika ng binata. Buong gabing walang iniintindi si Janice kung hindi alagaan ng kanyang kasintahan. Kinabukasan ay nagpasya siyang dalhin na ito sa ospital para may pasuri. Wala naman akong pera, Janice. Hindi ko kakayanin na magbayad ng malaki sa ospital na ito. Kaya nga, mas pinili ko na lang na itulog sa bahay yung nararamdaman ko kahapon. Saad ni Joshua. Ako nang bahala sa lahat, Joshua. Mas mainam nang maipagamot ka. Baka mamaya kung ano na yan. Saad pa ng dalaga. Malaki rin ang binayaran ni Janice upang maisagawa ang kompletong pagsusuri sa nobyo. Doon na pag-alamang may sakit pala ito sa bato. Agarang operasyon na lang ang makakapagpagaling dito. Tinanong ko na ang mga magulang ko, mga kapatid ko, at ilang kamag-anak ko. Wala nang gusto mag-donate sa kanila ng bato para sa akin. Natatakot din sila sa laki ng gagastusin para sa operasyon. Siguro nga ay ito na ang katapusan ng buhay ko. Pagpapaawa ng binata. Paano yun? Hahayaan ka na lang nilang masawi, Joshua? Hindi naman po pwede yun. Sabihin mo na ako na ang gagastos ng lahat. Siguro naman ay sapat na ang naipon ko. Kung kulang pa ay mangungutang ako sa opisina o kaya sa bangko. Gagawin ko ang lahat para madugtungan ang buhay mo. Pag-aalala ng dalaga. Ngunit talagang wala raw gustong tumulong kay Joshua. Dahil sobrang nababagabag na ang damdamin ay napilitan si Janice na gawin ang hindi inaasahan. Nasisiraan ka na ba talaga ng bait, ate? Bakit mo ibibigay ang sambato mo sa lalaking iyon? Tapos ay ikaw pa ang gagastos? Hindi na pinararangalan ng martir ngayon, no? Hayaan mo na lang siya. Kung pamilya nga niya ay walang pakialam eh. Galit na sambit na Rosel. Kawawa siya, Rosel. Kaya nga, mas lalong kailangan niya ako. Nakapagdesisyon na ako. Wala na makakapigil pa sa akin. Kailangan kong sagipin ang buhay niya.
Saad ni Janice. Bahala ka na nga sa buhay mo, ate. Sana lang ay tama nga ang desisyon mong yan. Total, hindi ka rin naman papipigil pa. Wika pa ng kapatid. Talagang itinuloy ni Janice ang kanyang binabalak. Siya ang nag-donate ng bato para sa kanyang nobyo. Kahit hirap ay hindi naman niya maobliga si Rosel na alagaan siya. Buti na lang ay mahal siya ng kanyang kapatid. Salamat ha. Akala ko talaga ay wala ka nang pakialam sa akin. Wika ni Janice. Ginagawa ko to dahil kapatid kita, pero hindi ibig sabihin nito ay sinusuportahan ko ang ginawa mo, ate. Kahit kailan ay hinding-hindi. Sad pa ng dalagita. Malakas kasi ang loob ni Rosel na hindi pa rin magtitino si Joshua. Pero si Janice, pakiramdam niya ay ito na ang hudyat para tuluyang magbago ang nobyo dahil sa sakripisyong kanyang ginawa. Lumipas sa mga araw at unti-unting gumaling ang magkasintahan. Naging maayos na muli ang pakiramdam ni Joshua at bumalik na ito sa dating lakas. Ang buong akala ni Janice, pagkatapos na ito ay mas magiging malapit sila ng kasintahan. Ngunit nagkakamali siya. Lalo niyang hindi mahagilap ang binata. Madalas itong kasama ng mga kaibigan at nakikipag-inuman sa bar. Joshua, hindi ba't bawal sa iyo ang ginagawa mo? Muntik ka nang mamatay. Ingatan mo naman ang buhay mo, oh. Saad ni Janice. Iyon nga ang dahilan ng lahat ng ito, Han. Muntik na akong mamatay at napagtanto kong marami pa pala akong nais gawin sa buhay ko. Hayaan mo na ako magsaya, oh. Hindi ko naman inaabuso ang sarili ko. Gawin mo na lang ito para maging maligaya ako. Matindi ang pinagdaanan ko, Janice. Pakiusap ng binata. Siyempre, muling pinagbigyan ni Janice ang kanyang nobyo kahit pa labag sa kanyang kalooban. Pilit na lang niya itong inunawa. Isang umaga ay napansin ni Rosel na tila malalim ang iniisip ng kanyang ate. Sinabi ko naman sa'yo na hindi na magbabago yung nobyo mo eh. Yung mga tulad niya ay walang ginawa kundi isipin lang ang sarili, ate. Huwag ka na nga malungkot nang dahil lang sa kanya. Saad pa ni Rosel. Nag-aalala lang naman ako sa kanya. Masama ba yun? Pero ayoko namang hadlangan ang kaligayahan niya. Saad ng nakatatandang kapatid. Kung tunay ka talagang mahal niyang lalaking yan, ay iingatan niya ang sarili niya. Abay, hindi rin madali ang pinagdaanan mo ah. Talagang makasarili ang si Joshua. Nakakainis siya. Sambit muli ni Rosel. Isip ng isip si Rosel ng plano kung paano ipapamulat sa kanyang ate ang katotohanan. Hanggang sa isang araw ay nakita na naman niya itong si Joshua na nasa isang restaurant at may kasamang ibang babae. Ito na ang pagkakataon ko. Maraming salamat sa tadhana at tuluyan na magigising ang ate ko. Saad niya sa sarili. Tinawagan niya ang nakatatandang kapatid upang kitain. Sinabi niyang magkita sila sa naturang restaurant at manlilibre siya. Nagtungo naman doon si Janice. Laking gulat niya nang datnan ng kasintahan kasama ang ibang babae. Sinabi ko na sa iyo eh, hindi na mababago ang lalaking ito. Ginagamit ka lang niya. Saad ni Rosel. Naiiyak naman sa galit si Janice dahil sa ginawang panloloko ng nobyo. Walang hiya ka. Matapos ang lahat ay ito lang ang igaganti mo sa akin. Wala kang kasing sama. Pagtatangis niya. Sandali lang at magpapaliwanag ako, Janice. Giit naman ni Joshua. Pinigilan na siya ni Rosel. Ang kapal ng mukha mo, pati buhay ng kapatid ko ay handa niyang ibigay sa'yo tapos ganito lang ay susukli mo. Matakot ka sa karma, Joshua. Sambit ni Rosel. Sa wakas ay nagising na nga sa katotohanan si Janice. Labis ang kanyang panlulumo sa tindi ng pangyayari. Mula noon ay hindi na niya talaga kinausap ang muli si Joshua. Sana pala ay nakinig na ako sa iyo noon pa. Binulag ako ng pag-ibig ko. Pasensya ka na, Rosel. Pasensya ka na sa ate mo. Umiiyak na wika ng dalaga. Huwag ka sa akin humingi ng pasensya, ate. Humingi ka ng tawad sa sarili mo. Pero sa pagkakataong ito'y bumangon ka na. Gamitin mo ito para hindi ka nalakohin ng kahit sino. Sana ay nagsilbing aral na sa iyo ang pangyayaring ito. Hindi mo na may babalik ang nakaraan. Ang kailangan na lang ay mabuhay ka sa kasalukuyan para maging maayos ang iyong hinaharap. Wika naman ng kapatid. At ito na nga ang ginawa ni Janice. Iniwan na niya ang lahat ng mapapait na alaala ng nakaraan at nagpatuloy sa kanyang buhay.
Hindi nagtagal ay nakabawi na rin siya. Tuluyan na niya nakalimutan si Joshua. Isang araw ay nakarating sa kanya ang isang balita. Pumanaw na raw ang dating kasintahan dahil nagkakomplikasyon sa bato. Hindi kasi neto'y naalagaan ang sarili at nagpatuloy sa masamang bisyo. Nangihinayang lang si Janice sa parte ng katawan na nawala sa kanya dahil ibinigay niya ito sa maling tao. Pero ang lahat ng ito ay parte na rin naman ng nakaraan na kailangan na niyang bitiwan nang sa gayon ay tuluyan na siyang makausad sa buhay.